Isang panibagong katakawan na naman nga po pala ang gagawin natin. Magluluto nga pala tayo na sinigang na hipon. Maganda ang katawan, pangit ang ulo. Kaya itapon natin ang ulo. O ano pa hinihintay nyo? Tara na, let's go! Kukuha nga pala ako ngayon ng talbo dahil magluluto nga pala ako ng sinigang na hipon. At ngayon ay hipon tanga. Dahil bilisan na nga pala siya. Nung isang araw ko pa siya binili. Kaya medyo masama na nga yung itsura niya. Naglalakad nga pala ako na bigla akong minakitang higa. Kaya ayun, bigla akong napatakbo kasi sobrang laki nga ng higat. Tinutulungan nga pala ako ni Kim Domingo na mamitas ng talbos. Kasi nga kahapon meron na raw nag-harvest dito. Kaya nga konti na lang yung nakukuha namin. Pero okay lang yan, kailangan na natin pagtsagaan yan. Hindi ko naman kailangan na masyadong marami. Kailangan ko lang ay lumasa lang sa talbos yung aking lulutuin. Ito na nga yung nakuha kong talbos. Fresh na fresh. Walang kasira-sira, isa lang. Hinuhugasan ko na nga pala dito yung mga talbos para mamaya iuhulog ko na lang. Ito nga pala yung mga hipon na iluluto ko. Nakalimutan ko kasing lutuin nung isang araw. Ayun, muntik na mabulok. Hinuhugasan ko na nga pala siya dito. Kasi ang bala ko tanggalin na yung kanyang pangit na ulo. At itara lang yung kanyang magandang katawan. Diba ganun talaga yung hipon tapon ulo. O ayan, natanggal ko na nga yung kanyang pangit na ulo. Kaya maganda na yung kanyang itsura. Ay sa wakas, nagmukhang hipon din. Sinesetap ko na nga pala dito yung aking kala na gagamitin. Hindi ko alam kung aandar pa. Ito, hiniwa ko na nga pala yung bawang. Ay, kamatis pala at saka sibuyas lang. Hindi ko na pinakita yung pangit kong sangkala. At yun, damulag kong kampet. At ito na nga yung problema. Ayaw nang sumindi ng aking mahiwagang kala. Hindi ko alam kung bakit. Mukhang nangihingi na yata ng kapalit. Baka naman. Kaya ito, kahit hindi pa undas ay kukuha na ako ng kandila. At susubukan kong pakapuyin yung aking mahiwagang kalan. Ayun, nagsindi na. Wow, magic! Nilabas ko na nga pala dito yung aking maitim na kawali. At isasalin ko na yung tubig na galing sa ilog. Konti lang muna, wag masyadong marami. At ilalagay ko na rin yung kunyaring sangka. Kinamay ko na kasi wala naman kaming sando. Makapal naman kasi yung kalyo ko kaya sanay ako sa mainit. Habang nagluluto nga pala ako ay nag-exercise muna ako. Kaya naman tingnan nyo, tagaktak ang aking pawis. Ilagay ko na nga rin pala dito yung mga sikretong sangka na ako lang yung nakakaalam. Ilalagay ko na nga din pala dito yung mga tangang hipo. Kasi nga ang bango na ng aking sabaw. At nung kumulo na nga siya, hinalo-halo ko na. Medyo nagugutom na nga ako sa itsura niya. Kasi ang ganda ng kanyang kulay. Kaya tingnan nyo, nakasmile pa ako. Kasi nga sa palagay ko ay mape-perfect ko na yung pagluluto. Pero masarap sana kung kasama yung kanyang ulo. Kaya nyo, next time bibili tayo ng mas malaki pa dito. Nung kumukulo na nga pala siya, ay nilagay ko na rito yung talbos. Kaya ito, medyo magpapasikat muna ako ng konti. Yun nga lang, masakit pala, napaso kasi ko. Sana next time, perfect na. Dinagdagan ko na nga pala siya ng isang basong tubig. At mag-iintay na nga lang pala akong kumulo. Kaya ito, titikman ko na. Wow, tamis. 10 piso lang, luto na. Wow, sarap. Sarap. Oo, ano pa hinihintay nyo? Tara, lantakan na natin to. Let's go! Unahin natin itong hipon. Yan. Sarap. Wala siyang sili kasi. May kasama akong bata kaya bawal sili. Amatis. Talbos. Hipon. Aray. Init. Panalo. Pa.
Di ba ba? Talbos. Matis. Ayos na. Sarap. Sabaw. Asin. Asin. Okay na.